Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, December 21, 2024. At latest update sa dalawang low pressure area na ating binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong shear line o yung salubungan ng malamig na northeast monsoon at mainit na hangin galing sa may silangan sa may southern Luzon at Visayas. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Habang yung bagong low pressure area ang nakakaapekto naman sa bahagi ng Mindanao dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Samantala yung low pressure area na dating si Bagyong Kerubin ay nalusaw na nga habang yung bagong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nakakaapekto na sa ating bansa. Uli nga itong namataan ng pag-asa sa layong 875 kilometers south-southwest ng southwestern Luzon at may mataas na tsansa na maging isang bagyo o nasa high chance na ito maging bagyo within the next 24 hours. Sa ngayon, hindi inaalis ang tsansang pumasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at lumapit sa Palawan bilang isang bagyo sa mga susunod na araw. Kung ito ay magiging bagyo at papasok ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin ito sa local name na Bagyong Romina. Ang ika-18 na bagyong nabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Dinagat Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa. Dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay mas malakas na ulan. Habang sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng trough nitong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa. Dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, dulot naman yan ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan, dulot pa rin yan ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi nga ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng trough nitong low pressure area. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. Sa mga apektadong lugar po, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa may northern and eastern coast ng Catanduanes. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa nasabing seaboards. Dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.